Nilinaw naman ng Labor and Employment Department na maaari pa namang palawigin ang bilang ng mga health worker na papayagang makapagtrabaho sa abroad. Basta't wag lang daw mawalan ng health worker dito sa Pilipinas. Pero ayon sa Filipino Nurses United, walang dapat ikabahala ang pamahalaan dahil nananatili namang sapat ang bilang ng ating mga nurse. May ulat si Naomi Tiburcio. Pinayagan na ni Pangulo Rodrigo Duterte ang mga healthcare workers na lumabas ng bansa at maipagpatuloy ang kanilang trabaho abroad. Yun nga lang, simula 2021, lilimitahan lang sa 5,000 ang mga healthcare worker na papayagang makaalis taon-taon. Ang desisyong ito, umani na reaksyon mula sa grupo ng mga nurse dahil maliit na numero pa lang ito sa aabot sa 20,000 nurses na umaalis sa bansa taon-taon. Binigyan linaw ni Labor Secretary Sylvester Belli III na maaari pang palawigin ang numerong ito. Ito namang cap na ito hindi rin permanent. It will be subject to assessment, regular assessment. In fact, sabi ko, if by early next year, nakikita natin na napla-flatten na yung curve ng pandemya and nakikita natin na medyo dumarating na yung vaccine, pwede naman natin i-adjust yung cap from 5 even to 10,000. Basta ang mahalaga, hindi tayo mawawalan ng mga healthcare workers. Ngunit ayon sa Filipino Nurses United o FNU, hindi dapat mabahala ang pamahalaan sa pag-alis ng mga healthcare worker. Sapat daw kasi ang bilang ng mga nurse sa Pilipinas. Katunayan, meron pa umanong 200,000 na nakapasa noong nakaraang taon na naghihintay pa makapasok ng trabaho. May libo-libong nurse ang tinatayang makalalabas ng bansa bago mag-2021. Ang problema ng FNU, ang first-come, first-serve basis sa deployment sa 2021, nag-unang 5,000 healthcare workers lalo't pahirapan ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate sa POEA. Ang posisyon namin, dapat wala ng cap kasi sa tingin namin yung deployment ban of the nurses ay hindi na kailangan and irrational. Una, dahil sa marami namang nurses na naghihintay lang na dapat matap or ma-maximize, ma-employ ng gobyerno kung bibigyan lang ng maayos, makataong sahod. Idinaing ng FNU ang problema sa pagtanggap ng benepisyo ng mga medical worker, partikular ang mga manggagawa sa Philippine General Hospital. Upang ito'y matugunan, kinausap na umano ng Department of Health ang pamunuan ng ospital hinggil sa issue. Then sabi nga ni Director Gap, nakahanap na sila actually and they are soon to resolve this. So lahat po ng ito ay mabibigyan na ng solusyon. It is addressed already and our healthcare workers are assured that they will receive these benefits that are accorded to them. Paliwanag ng PGH, nahirapan ng ospital sa pamamahagi ng benepisyo dahil sa kakulangan sa savings. At hindi na rin nadagdagan ang kanilang budget para sa taong 2020. Gumastos din daw ng malaki ang PGH sa pagtugon sa COVID-19. Dagdag ng FNU, bukod sa napapanahong pagtanggap ng benepisyo, kailangan pang mapatibay ang sistema ng pagpapagamot ng mga healthcare workers na magkakaroon ng COVID-19 upang maibalik ang tiwala ng mga Pilipinong manggagawa sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.